Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 29 ng Failure Frame, Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, si Mimori at Eve, na alam ang nalalapit na banta mula sa Ashinto. Ay pinag-uusapan ang kanilang sitwasyon habang tumatakas. Ibinunyag ni Eve na noong tumakas siya mula sa Blood Colosseum, nakatagpo siya ng isang lalaking nagngangalang Muaji, na tama niyang kinilala bilang pinuno ng Ashinto, isang grupo ng mga tusong mangkukulam. Ang matalas na kakayahan ni Muaji sa pagmamasid at estratehikong pag-iisip ay naging malinaw ng mabilis niyang napagtanto na may tumutulong kay Eve sa kanyang pagtakas. Napansin ang malalim na bakas ng kabayo at ang imposibilidad na makakuha si Eve ng mga kabayo ng mag-isa. Napagtanto ni Mimori na sila'y tinutugis at nabuo ang hinala na ang Ashinto ay nagtatrabaho ng malapit sa duke na kumuha ng mga mersenaryo upang habulin sila. Si Eve, na nararamdamang siya ang dahilan ng panganib na kinakaharap ng grupo, ay nag-isip na harapin ang mga humahabol ng mag-isa. Ngunit kumbinsido siya ni Mimori na manatili at protektahan si Liz habang siya at si Seras ang haharap sa mga kaaway. Habang naghahanda ang grupo para sa nalalapit na engkwentro, bumuo si Mimori ng isang plano na gamitin si Seras sa isang harapan, na layuning daigin ang katalinuhan ni Muaji at ng kanyang mga tauhan. Sa kabila ng matalas na pag-isip ni Muaji, na nagbigay daan upang mahulaan niya ang mga galaw ni Eve at matukoy ang mga posibleng bitag, nakikita ni Mimori ang isang pagkakataon na maibalik ang sitwasyon sa kanilang pabor. Samantala, lumalaki ang hinala ni Muaji habang inoobserbahan niya ang mga nabaling sanga at iba pang senyales na nag-udyok sa kanyang paniwala na maaaring sinusubukan ng grupo na akitin sila sa isang bitag. Iniutos niya sa kanyang mga tauhan na mag-ingat at maghanda sa pag-atake. Nakinikilala na ang kanilang mga kalaban ay hindi lamang ang were leopard at ang maliit na babae, kundi ang iba pa na pantay na tuso. Habang lumalapit si Seras, suot ang isang maskara, inalok siya ni Muaji ng kasunduan. Nangangakong hindi sila sasaktan kung ibibigay niya sina Eve at Liz. Gayunpaman, si Seras, na sumusunod sa plano ni Mimori, ay kunwaring pumayag ngunit sinusubukang akitin ang mga Ashinto papasok sa kabubatan. Si Muaji, na laging mapanuri, ay napagtanto na may mali ng igiit ni Seras na dalhin silang lahat sa loob ng kagubatan. Natuklasan niyang sinusubukan ni Seras na dalhin sila sa loob ng saklaw ng isang ambush. Nang maramdaman ang bitag, iniutos ni Muaji sa kanyang mga tauhan na panatilihin ang kanilang distansya at maghanda sa pag-atake. Lalong tumindi ang tensyon habang parehong naghahanda ang Ashinto at ang grupo ni Mimori para sa di maiiwasang labanan, na alam ng bawat panig na maaaring ang maliit na pagkakamali ang magpasya ng kanilang kapalaran. At diyan nagtatapos ang chapter 29 ng Failure Frame. Muli kung bago ka lang sa channel ko ay huwag kalimutan mag-like, subscribe o follow para masali ka sa notification squad. Maraming salamat.